nadulas, natapunan, or napupo. Ha? That's just the way it is when you're a kid at school. Talo pa niya ang mga memories na yan at ang hindi ka nakakapag-recite sa tanong ni teacher dahil naghahalo na ng nervyos at common sense mo minsan. Oh, diba? Hindi mo na alam kung common sense ba to, sagutin ko ba to, or talagang ninenervous ka na kaya din. Exactly. Kaya on today's episode, we'll be reminiscing our funny classroom memories with your new LPT. That we can... Thank you. That we can simply forget. It's as if it just happened yesterday. So, this is Snap. Welcome back to another episode of Gulat. Gulat ako. Nagulat eh. Yeah, welcome back indeed to another episode of Snap. And as we said in the beginning of this video, we will be talking about our memories back in school. O, diba? Yung mga... yung na-experience mo ba yun? Yung may mga nanggugulat sa school. Yun yung ginawa ko sa'yo ngayon. Oo. Grabe. Ay, yung experience ko mas grabe. May gulat na factor, pero ang ginagawa niya, di ba, alam mo yung mga armchair, yung upuan, yung lapatan ng puwet, may mga parang singawan na, na butas. Ang gagawin nung nasa likod ko, isusuot ko yung ballpen na nakabukas, na walang takip, doon sa sapatos niya, tapos gagawin ko ng paa niya. Yung likod. So, magugulat ka, may nagtuturo yung mga teacher niya, papaway! So, pag-ganun ka. Yan. Yan yung mga classic school memories ng kahit sino. Speaking from experience, yung mga first time mabusted. Pasok na ba yun? First time mabusted. Wala kami question about the love life. Kailangan ko, hindi to episode ng Studio Club or Crumb Society. Hindi si Migs hahataw sa pag-ibig. Okay. Renta na ako eh. Mas lalo na ngayon. So, abangan niyo po yung topic namin about sa buto talaga. Tignan natin kung maisisingit niya pa yung love life niya. Ay, labo. Okay, let's get into the actual stories from our viewers as per Snap tradition. Okay, so, our first story / question / whatever ay nanggagaling kay Jerome, who's 29. Uy, malapit ka na. Nandiyan ako. 29 lang ako a few days ago. Na taga Rizal. Okay. Ang title ng kanyang submission ay, nasaan nga ba ang colon? Saan nga ba? Sige, basahin mo muna. Sorry. Hello, Stephen Migs. Let me share this story from my second year of high school. Second year high school, ano yan? 14 years old? 14, 13. Yeah. Okay. Pinag-report kami ng teacher namin about the death of President Cory Aquino that time as a part of our HECASI requirement. Wow. Okay. Sobrang tagal ko na hindi narinig yung HECASI. Social studies. Or araling panlipunan. Yan po yun. Sobrang Gusto mo makarinig na mas luma? Ano? Civica. Wow. Sobrang sobrang out of touch na. 30 na kasi. Para po sa mga nag-aral sa Montessori School, naaalala niyo po ba yung Civica at Kultura na libro niyo, yung Kalinangan? Yes. That I Okay. From Phoenix Publishing. Okay. Yeah. Good. Tuloy mo yung Continue. katandaan natin. Yung story. Going back.
sobrang clutch ng preparations namin kasi biglaan yung nangyari that time in our history. So dahil next day na, wala kaming na-prepare na visual aid sa Manila paper. Good times. Yung itutupi mo pa yung Manila paper na yung parang ribbon para nakalibon. Nagsisilabasan ng edad eh. sabihin ng mga Gen Alpha na PowerPoint ngayon or Keynote or Canva. Sasabihin nila, what's that? You fold paper? What's Manila paper? Grabe naman. Huwag na, pambihira. Hindi na ba nagpapapil mo kung bata na yun? Kahit ano. Nga, naka-iPad na sila. Bagay, yung sinubukan ko applyan na daycare eh. Maniwala kayo sa hindi, wala silang art paper. Wow. Saan nag-art yung mga bagets? Sa iPad. Wow, iPad. Iba na talaga. Iba na talaga. Go, okay. Let's get back to the story. Lagi tayo nadidistract. So, ang ending, nag-decide yung isa kong groupmate na sabayan na lang ang salita ko ng pagsusulat ng point sa whiteboard. Okay. But by the end of the report, when we were discussing about colon cancer, na naging sakit ni President Cory, nag-drawing ang groupmate ko ng tao sa whiteboard, but he didn't know where the colon is. Okay. While I was explaining, bumubulong siya sa akin, saan ba yung colon? At yun na nga, bigla kaming tinanong ng teacher namin kung alam ba namin kung nasaan ang colon. Ito ang groupmate ko, biglang binulugan yung leg. Ito yung colon. Okay. Nung binilugan yung leeg nung drawing niya, sabay sabi ng, dyan po yun, teacher. Wala naman pong ibang pupuntahan yun, di ba? Ang tapang na. Ang tapang na. Nasaan ba yung tubo ko? Ay, nako. Ito yung mga classic, ito yung mga classic na sagot ng second year high school eh. Yung sasagutin mo yung teacher na sobrang matapobre. Tapos sobrang... Matapobre yung sagot. sobrang natatawa ako kasi yung kapanahonan natin sa school, ganito talaga sumagot eh. Actually, Kahit saan eh. Actually, ako dati tinanong eh, alam mo ba kung nasaan ng Singapore? Oo naman ho. Parang grade 6 ko yun. Where is Singapore? It's in Africa, ma'am. Sure ka? Opo. Hindi pa naman ho yata lumilipat. May ganun pa ako. Tapos sinabi ng teacher ko, mali, ano ka ba? Hindi ka nag-aaral. Ganyan. Chinika ko pa siya doon sa mga kaklase ko na sama ng teacher natin. But looking back, as a newly licensed professional teacher, pag may nagsabi sa akin gano'n, stand in the corner. Wala kang alam. So for our viewers there na if ever yung anak nyo magiging teacher si Stephen, alam niyo na kung ever teacher si Stephen. Joke lang po yun. PRC joke lang. Ako nakapag-note taking, baka hindi matuloy. Joke lang. Going back to the story. Tumawa ng malakas yung teacher namin. Hindi ba uso mag-admit na di mo alam ang mga bagay-bagay, especially at second year high school? Turns out kami lang na grupo ang may hindi alam kung nasaan ang colon sa katawan. Okay. So, nasaan nga ba? Go ahead. Sa chan po. Sa chan. Below the stomach. Kung hindi nyo bituka, yun. Yun na lang. Alam nyo siguro yung bituka, diba? Yun. Yes, exactly. Yung pang colon. So, going back to this story, let's give the benefit of the doubt, Baka naman kasi second year high school, 'di ba? Second year high school. Yan yung yan yung start ng biology classes. Okay. Tama. Kasi grade 5, grade 6. Yeah, siguro meron yan yung
parts of the Basic. body, pero hindi siya masyadong elaborated. So, baka nakalimutan niya. Pero dapat niya yung second year high school, biology, dapat mas matakel. So, pagbigyan natin yung kaibigan mo, second year high school kayo, pero kumpara pa rin sumagot eh. Ano yung sabi? Dito po yan. Wala naman pong ibang pupuntahan yun, di ba? Parang yung bata. Parang yan yung kwento nung kaibigan ko before, di ba? Na nakwento ko dito before. Yung nag-aaway sila nung tatay niya. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. At di tayo nagkita. Yung mga sagot talaga ng mata pobre. Exactly. Yung mga sagot na mata pobre. Kaya kung iisipin mo, masaya nga talaga yung high school. Kasi sobrang, sobrang walang hiya ng mga sagot. Okay, verdict. Verdict. Ay, nako. Verdict natin kay Jerome. Acquitted. Honest mistake naman. Mag-a-adjust lang yung colon for you. Sabi ko, sige, lipat na ako. Baka sumakay kasi ng roller coaster yung kaibigan ni Jerome. Na, di ba, pag sinasabi nga nila, umaakyat daw yung bituka sa loob. Baka ganun. Benefit of the doubt. Diba? Naalala ko tuloy yung kwento ko rin nung second year high school ako. Pinagre-report kami about Thailand. So, to Mix, my friend, hello, who is in Thailand, na naging kaklase ko. Naalala mo to, nung nagre-report kami, dahil ako ang na-assign sa GDP at saka GNP, Gross Domestic Product. So, puro figures ng pera yun. Translated into peso. Ang usapan kasi namin nung nagsusulat kami sa Manila paper, ang isulat mo, peso sign. Ganon. Yeah. Kaso, ang ginawa niya, kinopya niya yun nandun sa research namin na nasa para encyclopedia ba yun or libro? Just go encyclopedia. Di ba encarta yun? Encyclopedia talaga. Opo, encyclopedia talaga. Yeah. Na nakalagay, PHP. So, di ba pag binasa nyo, Philippine peso. Yes. Eh di ngayon, dahil kinakabahan ako kasi final exam namin yun. Tapos masungit yung teacher namin doon na lalaki. Nung lumabas na Manila, nung binaba yung Manila paper na gano'n, sabi ko, nakalagay PHP imbis na peso. Pagkabasa ko ngayon, okay, now for the gross domestic product of Thailand. Their people, ganyan, and pineapples, ayan, cost about Philippine peso 1,500,000. Tapos sabi ko, kahiyaan na to. Pag naglipat ako ng peso, parang hindi professional. Kaya, yung 12 points na, PHP nakalagay. And now we go to their tourism, which is equal to Philippine peso. Ay, tama naman. Pero tama naman. At least sigurado kang alam nilang Philippine peso yung dinidiscount. Di Mexican. Kaso nakita ko, nung binabanggit ko yung Philippine peso, as in binabasa ko yung PHP, nakikita ko yung prop kong lalaki, nakaganon, nakadekwatro. Nagaganon sa akin. Mali ba ako? Ay, naku. Di bale po, pag ako naging teacher, tas may gano'n, sasabi ko, joke lang. joke lang. Wala pang oath-taking na tanggal na, di ba? Tanggal sa board. Ay, naku po. Okay, next. Teka, before we continue, may naalala lang ako. Naalala mo ba yung mga student-teacher, yung mga student-teacher moments? Naging student-teacher ka ba? Ako naging student-teacher. Oo. Hanggang may college pa nga. I see. Ako naging student-teacher ako for Filipino. For the Filipino subject. Naka-katipunero outfit. Okay. Kasi, tama ba? Hindi, social studies pala ako, hindi Filipino. Pero, kasi yung topic nga nun yung katipunan, basically. And, tapos, nung umalis na yung panel, pati yung
teacher mismo, parang nag-uusap sila sa labas. Doon ako third year high school. Nung lumabas na sila sa room, tapos ako na lang yung nandun, tapos yung mga kaklase ko. Pinagmumura ko sila eh. Pag ako sabi ko sa kanila, pag ako naging teacher, patay kayong lahat sa akin. Doon po nabubuo ang pangarap ng pagiging teacher. Ay, nako. Ganun talaga yung Pilipino, no? Pa-ROTC, NSTP, CAT, o kaya, diba, anything leadership position, eh. Pag ina-apply ka nung boss mo or kung sino nakakataas sa'yo, sasabihin mo, paglaki ko at umunlad ang buhay ko, gaganyan. On to our next story comes from Christine, who's 32 from Makati. Ang kanyang title for her submission is Sana Chucky lang to. Wow. Okay. Mukhang delikado yun, ha? Chemical hazard ata to. Okay. Hello, Crumb Society. I was in grade 5 when this happened. I remember clearly na it was a good day for me to go to school. The weather was nice and wala kami masyadong gagawin that day. However, during recess, while umiinom ako ng Chucky, for people who don't know what Chucky is, may Chucky pa ba sa Pilipinas? Oo naman. Ba? Okay. So, grabe naman. Meron pa naman. Sa rep nga namin ngayon, meron. Just in case for the people who don't know, Chucky is chocolate milk, basically. Yes. Okay. So, umiinom siya. Okay. While tapos, umiinom ako ng Chucky, may naramdaman ako sa my belly area. And I felt as if naiihi ako. Sure ka bang belly yan or colon yan? Galing ba yun dun? Sandali lang. Human Anatomy 101. Human Anatomy. Galing ba Kaya ako engineer. Hindi ako biologist. Or nurse. Or doctor. Galing ba ang meds? Colon. Okay. Anyway, moving forward. Pero ako, and I felt as if naiihi ako. Pero ako, dead malang. So, pumunta ako sa CR after recess. While I was checking myself sa big mirror, may nakita kang madre na nakatingin sa'yo. Ay, hindi. Alam mo, horror. Madami ako niyan. While I was checking myself sa big mirror, napansin ko sa white palda ko, wow. Ang social naman ng school mo, white yung palda. St. Paul? Maybe. Yeah. So sa white palda ko na parang may brown spots. Patay tayo dyan. Chinek ko pa closely. Dugo pala! I learned na may dalaw na pala ako. Ayun. Ayun. Kasi malay ko ba, bata lang naman ako noon and parang second time pa lang yun nangyayari sa akin. When my guy classmates saw my stained white palda sa classroom, they were genuinely concerned. My crush also approached me asking if I was okay. Wow. Hayop. Ikaw yung lalapitan. Hayop. Haba ng hair nito ni Christine. Sa sobrang hiya ako, sabi ko na lang dun sa crush ko, wala to, natapunan lang ako ng Chucky kanina. To be frank, kakulay naman siya ng Chucky nung natuyo. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Yes. I can't fault her for that. Sobrang nahiya ako nito. Parang bago tayo mag-react, kailangan ibigay na natin yung verdict. Kasi... Okay, verdict. Sige, Diretso na. Guilty! Ang Chucky kapag natuyo sa damit, hindi po siya crust. Ang baboy. Kadiri. Kababuyan. Ganun naman yun, diba? Subukan nyo po magdugo yung ilong nyo. Ipigay sa panyo o sa tela, yung dugo. Pag nakita nyo yung panyo, tumatayo na mag-isa. Kasi tumitigas yung dugo. Yung Chucky, pag natapon, may stain lang.
Ayoko na. Ayoko i-explain to. Ayoko joke about this. Thank you. Let's move on to our next story. Okay. Let's not dwell too long on this. Ito lang, Ayoko na. so far, ito lang, sa lahat ng kwento sa Snap, ito yung pinaka wala akong masabi. Ayoko na. Ang sakit na ng batok ko. Ang sakit na. Okay. Yung batok, tapos sinawakan. Batok. Teacher yan ah. Batok. Hindi na talaga ako makapag-otik. Okay, third question. Masunog kaya si Father? Yan ang title ng kanya. And this is from Ken, who is 30 from Mandaluyong. Okay, sino bang father to? Hello, Crumb Society. It was our first communion na ginanap sa chapel ng school. And sobrang kinakabahan ako nung time na yun. Pinasindihan sa... Wait lang. Bakit ka kinakabahan sa first communion? Satanas ka ba? Alam ka ba na Satanas? Baka masusunog ka ba doon? Okay, anyway. Pinasindihan sa amin ng advisor yung mga hawak naming kandila dahil dadaan na daw si Father at magbabasbas sa amin. So ayun, pagkapasa sa akin ng katabi ko ng apoy from his candle, para ho sa mga hindi katoliko, pinapasa-pasa kasi yung flame. Yes. From one kandila to another hanggang umabot sa'yo. Yes. Nagulat ako na parang ang taas at ang laki ng apoy ng kandila. May kandila mo. Ang ginagamit pag Advent. Gano'ng kalaki. But then again, ano pa nga ba magagawa ko? At dahil kami ang nasa last row at ako ang nasa aisle side, sobrang nabasa ako sa pagbasbas ni Father. But at the same time, mas kinabahan ako lalo na nung sumayad yung suot ni Father na gown talaga eh, sa apoy ng kandila ko at nawala ang apoy. The whole time na rumarampa. Ano ba yung term na to? Bakit rumarampa si Father? Kaya, Papunta na. Ano ba to? Miss Gay sa barangay na to? Ano ba to? The whole time na rumarampa si Father papuntang altar, inaabangan ko kung magliliyab ba siya. Ang lalanan pa. Ay, Diyos ko. So yung sutana ba yun? Sutana yata tawag doon. yes. Nagbasbas siguro na ganun sa kanya. Sumayad. Wala yung apoy. I can relate. May nangyari yung ganyang similar sa akin. Pero madre naman yung dumaan. Hindi ko nakita. Nakaganon yung kandila. Sumayad yung suot niya. Pagkakita ko, wala na apoy. Sabi ko sa katabi. Tingnan mo si sister, magliliyab yan. Hindi. Yung mga favorite na ganyan yung mga favorite na mass encounters na ganyan is yung trend, yung nag-trend na video sa TikTok tsaka sa Instagram Reels. Yung yung nagbabasbas si Father. Tapos sa bitawan ni Father, yung pangbasbas. Tapos sinabahan yung estudyante sa ulo. Yun talaga. Yun talaga eh. Hindi mo talaga. Kasi yun eh. Talagang, madami akong may alam na nila yun, fear nila yun na bigla nga mabibitawan ni Father yung pangbasbas. Totoo ba? Ay, nako. Verdict tayo. Hindi ba pala, nandito ka pa, nagtatanong ka pa. Verdict. Guilty. Alagad ka ba ni Taning? Ba't gusto mo manunog ng par? Si Taning talaga eh. Oo, si Taning talaga yan. Ay, nako. Oh, hindi na kayo magka-closing. Dahil na nakikinuwento, ha? Oh, hi. Yung kasi nakalagay. What are your funny, unforgettable classroom moments? Ayan, madami na. Hindi pa umabot ng closing. Sa gitna pa lang ng story, nagkikwento na kami. O sige, anyway. Pa lang o sige, see you tomorrow. Bye! Sinara agad eh.
Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel, Crumb Society, for more fun conversations. I'm your new LPT, Stephen. Yay! TRC, joke lang yun ha. Joke lang lahat. Pa-attend din yung bukas sa Thank Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and this is Studio Crumb. We'll see you again next time. Bye-bye. Bye!